lahat. Pasensya na po kayo sa napakahabang title dahil pressured po ako mag-isip. So, hindi po ako masyadong prepared, kaya meron po akong hinandang slides. Ayan po. Alright. Una sa lahat, disclaimer. Next slide, please. Hindi ko alam itong ginagawa ko ngayon. Actually, mula kahapon, no? Dahil matagal na akong walang exposure sa eksena. Ibig sabihin, eksena ng spoken word, mga workshop. Yan. Mula nang magtrabaho ako sa broadcast news media for the past 10 years. So habang nasa media, ang mga pinagkakabalan mo ron, 10 years. So mga balita tungkol sa mga economic policies ni Pinoy, hanggang sa kung sino ang latest na minura ni Duterte bago magpandemya. Alam ko habang nangyayari yon ay lumalago ang spoken word na eksena. Alright? So, ang exposure ko lang, alam ko lumalago, pero hindi ako familiar sa mga estilo, sa mga nangyayari, sa mga pangalan. Okay? Ang huli kong spoken word event na pinuntahan ay sa poblasyon, sa Makati. Next slide, please. At doon na-meet ko si Leandro, no? Na batang-bata pa pala. At ako yata, na-realize ko, ang pinakamatanda doon sa event na yon, I think 2 years ago ata yun, ano? Tama, 2 years ago. Sa poblasyon, at nung pinahid ko yung aking paboritong cologne sa aking batok at sa ilong, alam mo naman ng mga tito, eh biglang naglingunan lahat yung mga tao sa audience kasi parang ano yung amoy na yon, amoy lola. Okay. So next slide please. So for the past 10 years, naimbitahan ako sa mga eskwelahan, sa mga conference, sa mga lectures, hindi para magsalita sa panitikan, hindi para magsalita tungkol sa spoken word, kundi para pag-usapan ng mga issues na may kinalaman sa media at broadcast at sa social media lalo na. No? Ako ang paborito yatang imbitahan pagdating sa issue ng fake news at sa trolling dahil mukhang sa network namin ako yata yung isa sa mga pinakaunang pinanggigilan ng mga army. Hindi pa uso yung army with the capital A na alam natin. Yan. Alright? So, kung sino man yung hayop na yan, hindi ko na yata kilala yan. Okay. Hindi na siya kilala ng aking 18-year-old self. So, next slide please. Ito lang ang mga exposure ko sa spoken word. Si Rafi at si Erwin Tulfo. No? Para sa akin, hindi spoken word na alam natin, pero paminsan-minsan, na-enjoy ko o may kakaibang dating din kapag sinasabi niya ng isang Rafi Tulfo kapag mayroong opisyal ng pulis na kino-complain na, Colonel, mawalang galang na po. Estupido ho ba kayo? Ganyan. Ibang klase yung mga ganun. Okay, so isa ito sa dalawang craft lectures na ibabahagi ko. Yung pangalawa ay medyo mas technical, mas may focus doon sa mismong pagsulat, no? Bago pa doon sa performance aspect. Sa lecture na ito naman, siguro ay babahagi ko yung experience ko lang kung paano ako napasok sa racket na ito, na hindi sa broadcast media, pero do sa ginagawa natin, no? At kung paano ko siguro nahanap yung vehicle para gawin yon. So, sa pamamagitan ng 4 Ps, no? 4 Ps.
Steven, 4 Ps ay magkikwentuhan tayo. Okay, ang unang P, pinagmulan. Okay. Ang unang poetry reading na napanood ko ay sa UST ng Tomasian Writers Guild. Ang nag-organize, kasama ko ron si Richie. Sa isang auditorium na wala pa ata sa kalahati yung mga dumalo. May mga import, no, na readers mula sa UP. Si Oreo Solito, no, na isang sikat na independent director ngayon, panood ko siya at ang tinula niya ay may linya na hindi ko makalimutan. I like boys who like boys who like boys who like boys. Ganun. Tapos iba yung dating niya sa stage. Kasi kung yung ibang mga kasabay ay nagsa-stutter na habang nagbabasa, si Oreo sobrang confident na sa stage at merong ibang dating, no, yung ginagawa niya. Hindi ko nga maalala, baka naghubad ba yata siya ng t-shirt nun eh. So sabi ko, pwede pala yun. Isa rin doon na panood ko ay si Joy Barrios. Yan, si ating Joy, naka-birthday lang lately. At ang kanyang mahabang kulot na buhok noon. Alala ko yun. At hindi ko rin makalimutan na yung tula niya ay may word na puta. Sabi ko, pwede pala yun. At yung isa sa mga seniors ko, no, sa journalism, na isang Batanggenyo na tatahi-tahimik lang, pero noong nagbasa sa stage ng tula tungkol sa kasawian, ay sinubukang silaban ang sarili sa stage. Sabi ko, pwede mo pala gawin yun. Or pwede mo pala sabihin yun. At mas napalala pa ang mga napanood ko. After a few months, napanood ko sa isang, hindi ko maalala kung sa Intramuros itong poetry reading na to. Pero napanood ko si Nick Pechay, no, na nagbasa ng tula na may pamagat na maselang bagay ang pagsumubo ng burat. Yun. Nasyak ako doon. Pwede mo pala gawin yun. Pero, nasira na talaga buhay ko nung napanood ko si Vim Nadera. Ang pilyong pantas ng Tayabas. Ang personifikasyon ng dualismong Apollonian at Dionysian. Kalahating pantas na Miss Universe friendship. Kalahating lukayo na daimonyong manananghal. Yan. Yan si Vim, oh. Ito pa itsura ni Vim. Sorry, hindi ko nasama sa slide. Pogi, di ba? Kamukha ni Ruder Batigas. Yun. Pagka-graduate ko nung mid-90s, at kagagaling ko lang noon sa Suleiman Workshop, napanood ko naman yung isang idol ko na si Ricardo de Ungria. Sa UP Manila ay binasa niya yung isang tula sa saliw ng isang track ng trip-hop group na Massive Attack. May kakaibang kuryente. Ang elegante, ang lamig, ang misteryoso. Ayoko gamitin yung word dahil masyado na siyang overused. Ano? Pero walang ibang paraan para sabihin. Pero ang cool ng dating niya. Pwede palang gawin yun, sabi ko sa sarili ko. Pwede pala gawin yun. Okay? Ang susunod nating P ay pinaghiraman. Next slide, please. Pinaghiraman. O pinagmulan. May edad na ako nung na-realize ko, finally,
na si Rico J. Puno yata ang pinakauna o sa mga pinakaunang spoken wordish na mga artist na narinig ko. No. Dahil sa kanyang pambihirang estilo na sa simula o sa gitna ay may narration, no? At ang tawag dito sa musical terms ay isang recitativo, no? Or recitative, no? Ang bahagi ng isang piyesa na imbis sa kantahin ay binibigkas na wala sa metro. Okay? Nais kong iparinig sa inyo sa mga hindi pa nakakarinig kay Rico J. Okay, gusto ko lang sabihin na kulang ang buhay ninyo kapag hindi nyo pa naririnig si Rico J. Okay, sample. Unahin natin yung The Way We Were, ang kanyang version ng hit ni Barbara Streisand. Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ng mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas masanghalikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo. Can it be that a soul so simple then? Or has time rewritten every line? And Yun. Hanep, no? Pang-intro lang yun. Okay? Isa pang sample, ang kanyang Christmas song. Believe it or not, yung bigoting yan ay may Christmas song. Ang kanyang version ng You're All I Want for Christmas. At imbis sa simula, ay sa gitnang bahagi niya, ito, biglang binagsak. Maestro, please. on Christmas morning and find my stockings filled with you. Sweetheart, sorry wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Alright, kung napapansin niyo, no? Yung kwelyo niya doon, nakakapatay ng tao yun. Okay, so hindi ko alam kung baka pinanindigan ni Rico J. Kasi nung naging hit itong mga to, ay wala siyang sense of irony, no? So paninindigan yan. Hindi ko alam kung baka nadadaan lang sa bigote. Pero trivia lang, no? Walang kinalaman spoken word ito. Unang-unang album na lumabas si Rico J, yung The Way We Were, ito seryoso to. Ito ang album cover. Steven? Yan yung album cover. Note na wala siya sa larawan. Okay? Hindi rin siya yung silhouette at mas lalong hindi siya yung babae. Bakit kamo? Ito seryoso. Dahil aminin natin,
hindi masyadong heartthrob material ang itsura ni Rico J. No? Sabihin natin. Kaya ito yung nilagay sa cover. Ang sabi daw ng mga producers, pag nilagay mo yung picture ni Rico J sa cover, walang bibili niyan. Last 5 minutes. My God. Okay, sorry. So next. Okay. Ito naman, ang bandang Juan de la Cruz Band. No? Ang mga plaka nila, ang mga nakakalat sa bahay nung lumalaki ako dahil nagkataon lang, yung isang miyembro nila, yung nasa pinakadulong kanan, ay pareho kami. Ang middle name ko at ang last name niya ay pareho. No? Starts with the letter H. Ang Juan de la Cruz Band, mga Pinoy rock pioneers, at sila ay may awitin, galing sa kanilang ikalawang album, na Maskara. Okay? Nadapa sa Arena ang title. Okay. Ang interesting sa estilo nito ay may dalawang vocal parts. No? Kung tutuusin mo sa classical music, para siyang canon. Ano? Dalawang boses na hindi nagsasabay. May kanya-kanya siyang movement, pero for some reason, nagka-counterpoint siya. Alright? So, dalawang vocal parts. Yung kumakantang part ay medyo galing kay Mike Hanopol, at yung isa naman na parang nagnanarrate ng lyrics ay galing kay Pepe Smith. So, painggan natin itong Nadapa sa Arena. Ano itong nangyayari sa akin? Nangangati ang aking ilong. Kamat dito, kamat doon. Hanggang sa butas ng ilong ay oblong. Nadapa ako sa arena. At nangati ang aking ilong. Nadapa ako sa arena. At nawangtog ako sa bubong. Nadapa ako sa arena. Okay, yon. So sigurado ako na hindi tungkol sa drugs at hindi tungkol sa cocaine yung awiting yan. Tungkol yan sa pagmamahal sa kapwa at sa kalikasan. At rest in peace, Wally Gonzales. Alright? So, Pinoy rock. Medyo nagkaedad na ako konti. Na-discover ko naman, next slide please, ang punk rock. No? Alam natin, maingay, FU attitude sa lahat, rebellion, individualismo, nonconformism, etc., etc., na para sa akin ay hanggang ngayon ay valid pa rin siyang filosofiya at hindi lang sa estilo ng musika. No? Pero naalala ko noon, sinabihan ako ng nanay ko, narinig niya yung mga pinapatugtog ko mga kaset. Sabi, anak, baka sumasamba ka na kay Lucifer. Yan, nangamba nanay ko. Hindi naman totoo yun. Kita nyo, naging religious ako na lumaki. Okay? Pero mas interesante pag-usapan ang Pinoy punk. Next slide, please. Ang Pinoy punk, no? Tunog na imported sa UK, tunog na imported mula sa New York, na pinutikan ng amoy ng mga estero, lansangan sa Paco, sa Caloocan, Malabon at Recto. Mostly, yung mga bandang punks at mga fans nila ay dyan nanggagaling halos. No? Yan. At next slide please. Isa sa mga paborito kong banda ay ang Urban Bandits. Ito nilabas taong 1987, itong awiting ito. At ang awiting nito ay ang Battle of Mendiola. Okay? Makinig tayo ng konting sample. May sigawan, oy, 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 oy. May awitan, bayan, lumiwan. May pulungan,
Okay, music out. Music out. So, Battle of Benjola, 1987, nilabas ko. So, una akala ko sa aking murang isipan, akala ko tungkol sa Benjola Massacre, no? Issue sa akin yon kasi yung tatay ko na police ng Western Police District ay nandun. Present siya. Yung Mendiola Massacre ay maraming napatay na mga magsasakang mga nagrarally. Okay. Tapos, bigla akong nasabihan na hindi lang yan ang nangyari sa Benjola. May Battle of Benjola rin nangyari nung first quarter storm. Nung nilusob ng mga student demonstrators ang kongreso no, na nasa National Museum at eventually ay napunta sa Malacanang, January 30, 1970. At isang marahas sa dispersal ang nangyari at kinamatay ng 4 estudyante. So isipin mo, isang bandang punk, sumisigaw, maiingay, galing Paco, Caloocan, napapagkamalang mga kampon ni Satanas, etc., etc., nagsasakripisyo ng bata, ay makakakanta o makakompose ng ganyang uri ng awitin. No? So, iba ang dating sa akin. At dahil sa punk, ito ang aking naging parang telescope sa ibang pananaw. No? At hindi lang yan, pati mga nangyayari sa ibang bansa, kunyari sa mga nangyayari sa Cambodia at sa Amerika, ay natutuhan ko dahil sa mga lyrics ng mga hardcore punk groups. No? At hindi mo mapanood yan sa TV noon. At wala pang internet noon. Okay. So, kung sa college naman, nabaliw ako sa jazz. No? Okay. Free jazz, na pag sinamahan mo pa na ang kakaibang uri ng spoken word, ay sumisiklab talaga sa tenga. May papasample sana ako sa inyo awitin pero wala tayong oras. Okay. So, ang next P natin, pagsamahin natin, proseso at praxis. No? Paano pagsasama-samahin itong iba-ibang mga impluensyang ito? Sorry, Steven, nakalimutan ko mag-next slide, please. Yan. Yan. Paano sila pagsasama-samahin? Okay? Sinabi dati, sige, next slide please. Skip tayo. Paano nito gagawing salamin ng realidad ko, no? ng mga nangyayari sa akin? Okay? At ano ba itong realidad ko? Next slide, please. Gaya ng realidad ng marami sa atin. No? Pero lang ako sa Forbes Park ka nakatira. Jeepney, videoke, ambience, kambingan, mga parak sa presinto, mga adik na nakakita raw ng spaceship na dumadapo sa 7-Eleven, kami si EDSA Branch, FX sa paikot-ikot, at may boses si Jesus na nangangakong gagaling ka sa oras ng himala. Okay? So paano ba? Ano ang proseso? Next slide, please. Sinabi dati ni Lewis Carroll, Alice in Wonderland, take care of the sense and the sounds will take care of themselves. Na binali naman ng idol nating lahat na si Cirilo Bautista, National Artist for Literature. Take care of the sounds and the sense will take care of itself. Hanep. Okay, next slide please. So, paano yun? Proseso, praxis, pagsasama-samahin. Mahilig ako sa banda, mahilig ako sa tula, mahilig ako sa jazz, mahilig ako sa punk. Okay. So, ang inisip namin ay, bakit hindi magtayo ng isang banda? Ito nang po, next slide please, ang naging Radioactive Sago Project na nagtagal din ng 14 years. No? Next slide please. Okay, so, ang inspirasyon ay ang pagsasama-sama nitong iba't ibang mga na-pick up mo na impluensya habang lumalaki ka. Pero, hindi ko alam kung
tula o kanta ang ginagawa ko o tula na may banda o banda na may tula. Dahil nakapaloob pa rin sa pop song format, may verse, chorus, verse, chorus. Parang rap na hindi ang usual reaction ng mga first time na nakakadinig. Okay, so ano ba ang pinaggayahan namin yan? No? May manggagaya lang tayo lahat. Okay, Steven, mabilis lang. Pakita ko lang to. Galing sa pelikulang So I Married an Axe Murderer, starring She was a thief, you gotta believe. She stole my heart and my cat. Betty, Judy, Josie, and those hot pussy cats. They make me horny. Saturday morning, call the cartoons won't leave me in ruin. I want to be Betty's Barney. Hey Jane, get me off this crazy thing. Called love. yun. So, kadiri ako, ginagaya ko lahat yan. Pati yung may hawak na Yossi paakyat. No? Pakul ka kunyari. Ang cool naman kasi talaga tingnan eh. Yun. So, ano na ba? Yun yung isa sa mga inspirasyon namin. Ano? Okay. So, naka-4 na album kami in 14 years. Tamad, no? Mga manginginom kasi. Next slide, please. Okay. So, ano ang pinupunto natin? Next slide, please. Okay. So, ano ba punto natin? Ano bang gusto nating ipaglaban, ika nga, ng mga bata? No? Siguro, sige, lahat tayo ay naghahanap pa rin ng boses natin. No? Lahat tayo ay pinalad din na maging buhay sa panahon na ang mga aklat, kahit anong aklat halos, ay pwede mo nang i-download. Pero na lang yung unang libro ni Vim. At kahit anong uri ng musika ay maaari mong mapakinggan. Okay, next slide please. Doon tayo sa may mikropono, Steven. Yan. Hinahanap pa rin natin ang ating sariling boses. So, paano natin gagawin yon? Ganun ba kadali lang yon? Okay, so pupunta tayo, next slide please, sa tatlong I's, no? Na ginagamit lagi sa management at ginagamit lagi sa music theory, improvisation. No? Ang tatlong I's. Okay, unang-unang I ay imitate. Okay. So, lahat tayo kunyari sa speech, sa pagsasalita, ay nagsisimulang matuto by copying sounds, no? At ganun din pagdating sa kahit anong sining, no? Kaya meron tayong mga models, meron tayong mga idols, no? Pero ang problema lang lagi ay kung umuusad mula dito sa stage na ito dahil marami ay naiipit, no? Naiipit lang sa level na yan. Pero ang kagandahan din naman kasi kunyari sa paggaya sa iba ay dahil hindi mo naman masi-xerox copy exactly ang kahit sino, ay you end up doing still something new. Example, ang tinatawag naman nila sound, no? Kung mapapansin niyo, lahat doon ay may mga falsetto na parang iniipit lagi yung gitnang bahagi ng kanilang mga maong, no? Ganun. Okay, so lahat nila inaamin nila na panahon ng disco, Bee Gees ang #1 hit. Pero ngayon tanggap natin na okay, ang istilong 'yon ay Manila Sound. 'Yun ang refleksyon ng
zeitgeist ng panahon na yun, no? A reflection siya ng milieu, no? Pag kumanta ang Hotdog, VST, Boyfriends, ng ganun, ay may nanunumbalik sa atin na isang bahagi ng ating mga alaala. Alright? Hindi na natin ngayon kine-question kung kuha lang sa Bee Gees yan. Hindi ganoon, di ba? So, ganyan din ang naging estilo o nangyayari yung mga happy accidents sa buong mundo. Pakinggan mo ang kunyari, Central African hip-hop. Iba, no? Sa attempt lang panggagaya, kunyari, kaila Public Enemy or Ice Cube or Snoop Dogg, dahil hindi nila naman makukuha yon na perpektong nota por nota, may nagagawa silang bago. Yun. So, imitate. Yan ang unang I. Ikalawang I ay integrate. Inom, you know? Okay. So, damihan na ang gagayahin, ang paggagayahan. So, damihan na yan, wag lang sa isa. Dahil in that attempt na pagsama-samahin mo ang mga ginagaya mo, ay makakalikha ka ng panibagong formula. No? Absorb mo ang lahat ng mga influences na yan at huwag mo munang pilitin na kung hindi natural na lalabas sa'yo, huwag mo munang gawin. No? Basta alam mo na exposed ka, aware ka na may gatong estilo, at siguro ang critical na pagsusuri mo, yung critical mo na tenga na lang siguro ang magsasabi kung ito ay para sa akin, ito ay para hindi sa akin. Okay? The great artist steal, the inferior ones borrow. Ika nga ng kasabihan, ano? Bakit yung ganon? Kasi ang mga hindi mahuhusay ay halatang-halata na kumuha lang ng tunog sa gantong artist. No? Pero ang mga mahuhusay, mga henyo, ay kukuha ng isang bagay at lalagyan nila ng kanilang matinding marka. Sa sobrang tindi nun ay makakalimutan na nila kung sino yung unang-unang nagmay-ari nun. Halimbawa dyan, kunyari, kapag nag-cover, pag si Jimi Hendrix ay nag-cover sa All Along the Watchtower ni Bob Dylan, pag narinig mo yung una, parang, wow, halos makakalimutan mo yung original. Dahil sama naman kasi talaga kumanta ni Bob Dylan for one, ano? Yan. So, magnakaw ng maayos. Huwag magpapahuli. Ika nga. Cover your tracks. At huli at ikatlong I ay integrate. No? So, dyan ay makakalikha ka ng isang sariwang sining. Yan ay produkto ng iyong mga pinagdaanan, lahat ng iyong pinakinggan, lahat ng iyong pinag-eksperimentuhan, lahat ng iyong sinubukang itapon at sinubukang pulutin ulit. No? At paano ka mangyayari? Paano ka aabot dito? No? Siguro, huwag tumigil. Ika nga ng isang national artist na DDS, kaya hindi ko nababanggit yung pangalan niya, if our young writers do not grow old, our literature will always be juvenile, sabi niya. Ganda, no? If our writers do not grow old, our literature will always be juvenile. Bakit? Kasi napansin niya na ang sisipag lang natin magsulat pag bata tayo, pag nasa school pa tayo, part tayo ng campus orgs, part tayo ng mga workshop, pero kapag nagpunta na tayo sa totoong mundo, babay na lahat yon, no? So, ganon din. Vim Nadera, chismoso ka. Okay? Ganon din, ano? Sa kahit anong sining natin, hindi mo mahahanap ang tunay mong boses sa ngayon pa lang, no? Dahil hindi naman porque komportable ka, ay yun na yun. No? Wala masyadong sining doon.
No? Ang sining doon ay meron kang na-hurdle na something at pinagmumukha mo lang siyang mukhang madali. Pero sa totoo lang, yung estilo na yon ay produkto ng matindihang eksperimentasyon o mahabaang trial and error. Okay? So, sabi rin ni Cirilo Bautista, ang pagsusulat ay hindi 100-meter dash. Ito ay isang marathon. Parang buhay din yan. Di ba? Kaya siguro yung apat na P, dadagdagan ko pa ng panghuli at pang-apat na P. Posibilidad. No? At makikita mo lang ang posibilidad kapag may pagpupursige. Yan. Dahil sumusobra na ako sa oras ko. Next slide, please. Maraming salamat, Steven. Yan. Thank you sa inyong pakikinig. Alright? Thank you. Alright. Sayang. Kalahati lang yun. No? Pero sana kahit papano ay nag-enjoy kayo kay Rico J. Alright. Voice over, papasok, no? Maraming salamat po, Sir Lord. Kahit medyo nabitin, ay nakapagbahagi pa rin kayo ng inyong mga kaalaman ngayong hapon. Ngayon ay inaanyayahan natin siyang buksan ng talakayan sa huling workshop session ngayong araw sa pamamagitan ng pagtawag sa ating tampok na workshop fellow. Hoy. Alright. Mga kasama po natin, siya po ay isang electrical engineering student sa TUP. Kasalukuyan nakatira sa northern part ng Caloocan. At ito, ka-birthday niya, si Ferdinand Marcos, September 11. Okay, so bago natin pagbasahin muna si Edbert, konting kwentuhan muna, Bert, no? Para kahit paano hindi ka stranger yan sa aming lahat. Mga kapatid, si Edbert Darwin A. Casten. Okay. Saan galing yung pangalan mo? Yan ba'y kombinasyon ng dalawang nag-iibigang mag-asawa? Pakiramdam ko nga eh. Kasi, pero feeling ko lang naman, parang medyo narcissist sa part ng AirPods ko. Kasi kapag pinagdugtong ko yung Ed tsaka yung Win eh. Yung si Edbert Darwin. Nice. Naisa ni Daddy si Mami. Mm. Alright. So, ikaw pala ay nakapag-attend na ng workshop ng Lira. No? Bert? Okay. So, tayo lang naman nag-uusap dito, Bert, no? Sa tingin mo, bakit ang babait mag-comment ng mga fellows dito ngayon? Hindi ko alam eh. Oo. Iimbitahan ko sila sa Lira. Sali rin kayong Lira, guys. Nako. Sa Lira ba ay may unang comment agad na I'd like to congratulate, ganyan, ganyan? No, wala, no? Wala, sir. Wala. Alam ni Rim Nadera yan. O, siya nagpauso kasi niyan eh. Uy, Bert, paano ka napasok sa pagsusulat? At gaano kahirap pagbalansehin ang engineering at panulaan? Actually, nagkabagsak-bagsak nga ako kaka-attend ng events eh. Pero nakapagtapos naman. Kaka-graduate ko lang last year. Na-extend ako ng 1 taon. Ayun. Nice. So, ganun pala. Panitikan, nakasisira ng buhay. Okay. So, sino naman ang ano yung naalala mong kauna-unahang poetry book na binasa mo, Berto? Ang Batang Nangarap Maging Isda ni Ronaldo Carcamo. Ronnie. Ni Sir Ronnie. Oo. Bakit yun? Kasi sale siya sa UP Press. Birthday ko, may nagaya sa akin doon. Dilibre niya akong libro. Tapos yun yung pinili ko. Yun, no? Sana pinili mo yung pinakamahal. Wala may budget siya, 100 lang daw. Yung UP Dictionary sana binili mo nung hindi pa nakasale. Ayan. Okay. Sino ang mga... Okay. Kunyari, maiipit ka habang buhay sa isang desert island. No? Wala nang liligtas sa'yo. Ano yung 5 libro
ng tula na or book of poems na dadalhin mo? At bakit? 5 libro ng tula. Ang hirap naman nun. Siguro mas pipiliin kong pumili ng Makata na lang na babasahin nun. Kung pipili ako si Rolando Tino, sino pa ba? Hirap pumili Si Mike Corosa, Yun, no? si ano ba yun? Parang hirap pumili. Pwede rin si Pablo Neruda. Si Carlos Piocos III. Tsaka si N. Villasis. Si N. Mhm. Mm. Lang Liav, wala sa listahan. Rupi Wala. Kaur, mga ganun, ano? Wala. Okay, Baka kasama ko sa ano yan. Baka kasama ko sa disyerto. easy. So, ang nickname mo ay Berto. Berto, dahil sinabi mo na unstable lang yung internet connection, ay pinili mong i-record na lamang ang iyong performance. Last minute. Last minute. Buti pinayagan ka. Oo nga po eh. Bait sila. Sila. At nakailang takes ka naman sa pag-record mo. Daya mo, ha? Oo nga eh. Nakailan takes ako? Siguro mga 5 rin. 5-6. Ganun. Yan. Samantalang iba, kasi bagay. Okay. Sige. Bert, take it away. Sayang! Ang kalsada'y baha ng polyeto. Sayang, dinaraanan lang to ng tao. Sayang, kilalang kilabot sa pangungurakot ang nakaimprenta sa litrato. Sayang, ang punong pinutol panggawa ng papel, tinta sa kaginastos para dito. Sayang, malamang nanggaling sa bulsa ng bayan ang budget na higit 100,000. Sayang, at mukhang malaki ang tsansang magwagit, makaupong muli iyong trapo. Ay, sa lahat ng sayang, ang pinakahinayang ko, ang kawalang hinayang ng mga boboto. Sayang. Aling Abella. Sinampal ni Sisa si Cindy nang natagpo ang nasa nagtahan. Sumbong ni Susang sukdulan ang dami ng dalahing dada kay Aling Abelyang abala sa tindang tikoy at tinapay. Sure sa sumbong mo, Susan? Aba, absolutely, Abella. Nakita namin ni Nana. Tumakas sa tungkulit, tumungo sa lugar ng may lumit luksaw ang abang si Aling Abella. Walang Sisa, Cindy, o sinampal. Ang mayroon lamang ay kaba. Si Aling Abella ay agad bumalik sa butihing butukan. Wala na doon si Susan. Si Nana ang kita niya at saka ang paninda.
Maraming salamat, Edbert. Ngayon ay abangan natin kung paano mailalapat ng mga kasama sa palihan ang napakinggang pananaw at kaalaman mula sa mga unang session hanggang sa ngayon. Sir Lord, maaari na ninyong buksan ang pagtalakay kasama ng inyong first reactor na si Jasmine Joyce Peña. Right. Maraming salamat, Miss Voice Over. Yan. So mga kasama po natin si Miss Jasmine Joyce Peña para magbigay ng kanyang reaksyon. Unang tanong sa iyo, Jasmine. Ikaw ba ang humawak ng camera nun? Opo. Yan. Okay. So, sige. Jasmine, yung unang tula, yung sayang, ay madali naman siya intindihin, ano? Pero pag-usapan muna natin, bago natin pag-usapan yung performance part, ano yung nangyayari dito sa tulang Aling Abelya? Aling Abelya po ba or yung sayang? Hindi, yung Aling Abelya muna. Ah. Yung sayang kasi, alam na, medyo explicit na naman yung meaning niya, no? Madali siya i-gets. Pero itong sa Aling Abelya, ay may konting misteryo pa na nangyayari, no? Parang, okay, so ano nangyayari? Nawala na yung mga paninda. Ano ba exactly yung sitwasyon? Sige. Kung kung posible lang, ano, pakilahad muna yung sitwasyon. Ano yung sitwasyon na nangyayari dito sa tulang ito? Ayun. So yung Aling Abelya, parang ano siya, narrative. So kung babasahin mo siya sa, kumbaga sa unang basa, sa literal na basa, merong nagbabalita kay Aling Abelya na si Cindy daw ay sinampal ni Sisa sa nagtahan. Tapos si Susan yung nagsumbong nun. Pagkatapos kinukwento siya kay Aling Abelya, habang dala ni Aling Abelya yung mga paninda niya na sinabi sa tula ay yung tikoy at tinapay. Tapos doon sa sunod na stanza, merong parang pagdududa kay Susan kung sigurado ba siya sa sinasabi niya. At kinonfirm naman ni Susan yung sinabi niya kay Aling Abelya na hindi lang daw siya ang nakakita nung pagsampal ni Sisa kay Cindy, kundi pati si Nana. Kaya yun yung nag-prompt ngayon kay Aling Abelya na umalis at pumunta siguro sa nagtahan para makita kung totoo bang nandun pa si Sisa at Cindy, kung nagsampalan niya ba sila, ganyan. Pagkatapos, nung sa sunod na saknong, ang nangyari, nung dumating si Aling Abelya doon sa lugar na sinabi, hindi niya nakita si Sisa, hindi niya nakita si Cindy, wala ring sampalang nangyari. Pero pagdating niya doon, nakaramdam siya ng kaba. Dahil hindi pala parang hindi inilahad ng literal sa tula kung bakit siya nakaramdam ng kaba. Pero sunod na ginawa ni Aling Abelya ay bumalik siya kung saan siya nanggaling. Tapos pagbalik niya, wala na si Susan, wala na si Nana, wala na rin yung dala niyang paninda nung nasa unang saknong ng tula. Mm-hmm. Okay. Ayun. Meron bang tingin mong karga yung pangalang Abelya? Bakit sa lahat ng mga pangalang pipiliin ay Abelya pa? Bakit hindi Amelia? Or Aling Carol? Although alam natin, hinahanap natin yung A sounds, no? Pupunta tayo dyan mamaya. Yun. Feeling ko dito po sa tula, kung base dun sa parang una niya naging comment niya na yung kumbaga yung pag naglagay ka ng karakter, tas ay pagsasalitain mo siya. Hindi ko alam kung meron bang Abelya na Peña. Gago ka talaga, Vim. Abelya na Peña Bonifacio. Hindi ko alam kung pakiramdam ko ay ginamit yung Abelya for the sole purpose nung alliteration na nananais ng manunulat sa tula. Pero siguro kung iniba mo siya na, yun nga po, kung Carol, or sige, sabihin natin, naging Amelia yung ano niya, yung pangalan, maaaring
feeling ko hindi masyadong magbabago. Kung hindi mo i-consider yung form saka yung alliteration, hindi magbabago yung pagtukoy or yung message mo tula. Galing bagsak, Aling Abelia. No? May L doon sa Aling, may L din doon sa Abelia. Okay. Sige, punahin natin, Jasmine, yung mga sonic devices, no, na ginamit niya dito sa tula. Unang linya, sinampal ni Sisa si Cindy. No? So, pansin mo ba may sukat, Opo. Jasmine? Opo. Sige, Parang ilang yun syllables din yun? Ay, ito. Okay. 9. Tama ba? 9. 9, tama 9. Yung una naman, yung sayang, ay Parang may 12. 12. Dalawa. Siguro Oo. isa yun sa mga na-amaze ako pag nagsusulat si Edbert. Feeling ko simula talaga nung pumasok siya sa Lira na siya, na magsulat ng sukat at tugma. Kasi ako personally, parang yung ang pag-perform pa lang ng thoughts, tapos ilagay mo siya sa tula, parang nahihirapan na ako. Tapos ito, parang to the next level siya. Hindi lang siya may tugmaan, may sukat siya, tapos mayroon pa siyang kalhat na form, tsaka yung nga pong sonic devices. Sa ganyang exercise, no, sa lahat ng nakikinig, ay napipilitan yung ating imahinasyon, yung ating tenga rin, na disiplinahin ang mga salita and choosing the perfect word, no? Sa mga ganyang mga pagkakataon kasi minsan may magic eh. As opposed to yung parang lagay ka lang ng lagay. Ito dahil merong demand, no, for a certain form, ay magugulat ka kung ano ang magagawa ng ating sonic imagination pagdating dyan. Okay. First line, sinampal ni Sisa si Cindy. No? Ang daming sibilants, no? Na hindi pwedeng basahin na ni Coco Martin. Problematic yun. Mahirap na. Okay? Nang abutang nasa nagtahan. Ayan, so puro mga A sounds na naman yan. Nang abutang nasa nagtahan. So may mga N din. A, N, yan. Sumbong ni Susan, nasukdulan. So mga S, yan. Ang dami ng dalahing dada. Yan, mga D naman, no? Si Aga, si Abadilla, no? Sinabi dati na bago ka maghimagsik, matuto ka munang magbilang. Yan. Diba? Ganda ng quote na yun. Na applicable din yan sa mga accounting students sa UP. Yan. Okay? So, sure ka ba sa sumbong mo, Susan? Unang line sa second stanza. Absolutely, Abelia. Nakita namin nila na, tumakas sa tungkol tumungo sa lugar na may lumit luksaw. Ang abang si Aling Abelia. Wala si Sisa, Cindy, o sinampal. Ang meron lamang ay kaba. Si Aling Abelia ay agad na bumalik sa butihing butukan. Wala na doon sina Susan, Nana, kita niya, at saka paninda. Yan. Alin ang mas gusto mo sa dalawang tula? Jasmine, bawal ang pareho. Personally, feeling ko yung sayang. Kasi katulad po nung yung banggit ko kanina, may mga may Jasmine, isarado mo muna yung chat box mo. Sige po, hindi mo na ako tutulungan. Feeling ko meron akong parang may nahihirapan ako. Parang nagtitisod ako ng pagbabasa ng tula pagka meron akong nakakasalubong ng mga salita na hindi ko naiintindihan. Which is, kaya nga po yung sa mga sinusulat ko, yung pinaka, sabi mo babaw, pero common words. Pero ito kasi, iba yung estilo niya ng pagsusulat. So, naiintindihan ko yun. Siguro, mas personal preference. Saka yung dun sa una, parang
nagandahan lang ako doon sa progression. Naiisa yung sinasabi niyong word na umuulit, sayang. Pero yung word na sayang, nag-iiba yung bigat tsaka yung sa pagdating sa dulo ng tula. Yan po. Alam mo, feeling ko sa sobrang idol ni Berto, si Mike Rosa, yung kanina yung bagsak niya ng sayang. Yung Wala na tunog, namang yung tunog kapares. niya, saka Diba? yung ay, Ay, sayang. Wala na namang kapares. May kanang paang putol sa tambakan ng basura. Yun. Yung sinasabi natin na ano, no? May mimesis element muna sa simula, influensya, pero later on, mahahanap mo sarili mong boses. Diba? Yun. Alright? Sige, magtatawag na tayo. Salamat, Jazz. Ang sunod na magkokomento ay, tama ba, si Hana? Hello po. Hi, Hana. Hello po, sir. Wow, Ako si Lord. masaya po ako makilala ko po virtually, sir. Idol ka po namin ni Philip at ni PG. Hello, PG. So, hi Edbert. Yung una mong tula, actually, isa ka sa pinaka-unique na spoken word performer na nakilala ko base sa teksto ng iyong tula. Congratulations na sa tula mo na etong sayang dahil timing, napaka-perfect ng timing na nasa papalapit na yung eleksyon. Totoo naman talaga, sayang naman talaga ang boto kapag binoto yung hindi deserving, yung hindi marunong mag-serve ng taong bayan. Doon tayo sa tula mong Abelia. Okay, so eto pala. Ang una-una, kakaiba ito dahil nagbigay ka ng karakter doon sa mismong naratibo ng iyong tula. Ibang-iba kasi para kasi sa akin kapag nagbigay ka ng karakter, parang hinihigop mo kami sa sarili mong mundo, sarili mong nililikha. Ang problem, hindi siya talaga problema, pero yung tulad na sabi ni Sir Lord kanina na may misteryo doon sa tula. Kailangan para sa akin bilang mamabasa, naghahanap ako ng mapanghahawakan kung ano nga ba ang nangyari. Dahil si Susan, si Cindy, si Abelia ay mga karakter na may sariling isip, may sariling disposisyon, may pinagdadaanan. So yun sana yung hinahanap ko na magtatahi doon sa missing link, kumbaga, missing statement na ano nga ba ang nangyari. Kasi ang una kong tanong ay, kung ito ay tungkol sa chismis ng kababaihan, which is for me, parang yung portrayal ng kababaihan dito medyo, okay, parang hindi naman ako sensitibo ako, pero yun nga, parang iba yung portrayal ng kababaihan dito, yung word na chismis, tapos parang ang thought ko kasi parang kinuha yung tinda ni Aling Abelia. So siguro careful lang din tayo sa portrayal ng ating mga karakter na ginagamit sa ating mga tula dahil nga platform ang spoken word sa pagpapahid ng kaisipan ng iba't ibang issue. So yun, parang gusto ko ng justification or justification lang doon sa nangyayari sa mga kababaihang ito, sa mga babaeng ito. Balik tayo doon sa karakterisasyon kasi ang una kong tanong ay bakit pupunta? Sir, yes sir. Okay, so yung sinasabi, balik tayo doon sa misteryo sinasabi. Apa. Ano exactly misteryo sinasabi mo natin? Sige pa, maraming salamat po, sir. Ano yung ambiguity doon? Okay po, yung absurdo po kasi dito, sinampal ni Sisa si Cindy ng abutang nasa nagtahan. Curious po ako kung ano po ang relasyon ni Susan kina Cindy at ni Sisa, kung bakit pupuntahan niya ito para makichismis ba? O bakit pupuntahan niya ito? Iiwan niya kanyang pananda na source of living, source of income. Iiwan niya po ito dahil lang narinig niya na sinampal ni Sisa si Cindy sa nagtahan. Ito yung parang, nakikurious po kasi ako, bakit pupuntahan ng isang Abelia? Yun. Anong relasyon nila? Sana may nilagay lang po na anak o relasyon na magkakabit po doon sa mga relasyon, panlipunang relasyon ng mga taong po ito. Paano bigyan po ako ng idea kung bakit? Paano natin gagawin yon? Kung may hinahabol tayong music. Sinampal ni Sisa ang anak na si Cindy. Ganon? Pwede pong okay, sinampal ni Sisa si Cindy ng abutang nasa nagtahan.
sumbong ni Susan sa sukdulan, ang sumbong ni Susan na sukdulan ang dami ng dalaing dada. Kay Aling Abelyang abala sa tindang tika at tinapay. Siguro pwede po nating i-insert sinampal ni Sisa, yung parang modifier lang po. Kasi hinahanap ko po talaga yung relasyon ni Aling Abelya. Kasi for me, sorry po sa reality na po tayo. Ayun nga po yung parang, bakit pupuntahan? Siguro si Edbert lang talaga makakasagot nito. Bakit pupuntahan at siguro ito yung likot kasi sa manuskrito niya, ito yung sinasabi niya, gusto niya ng likot sa tula. Siguro ito yung likot na sinasabi niya. Pero actually, sorry, pasensya na po, hindi ko po kasi nakuha. Siguro, yun po, hindi ko po kasi nakuha kung bakit, yun po, bakit napupunta si Susan, si Aling Abelya doon para lang makichismis, kaano yung Cindy, si Susan. So, parang yung anak lang ba or ano. So, yun naman pong paano siya i-insert, yun po yung hindi ko po alam kung paano, pero pwede natin insert sa last part. Sa inang si Aling Abelya, so parang sa ina, sa tita, sa ninang na si Aling Abelya, yun po. Tapos sa last part kasi, nung bumalik sa butihing butukan, wala na doon si Susan Nana, ang kita niya sa Kapaninda. So, ang interpretasyon ko po kasi, yung sabi naman po ni Sir Steve, iba-iba po na interpretasyon yung bawat mata, bawat puso, bawat utak sa iba't ibang klase ng mga tula. Yung interpretasyon ko ay kinuha ng mga babaeng ito ang kanyang paninda. Pero hindi po naging malinaw sa akin kung bakit pupunta si Aling Abelya doon? Para lang ba makichismis? O kung tungkol ito sa chismis o sa pagkuha ng ng hindi kanya, bakit ganito ang portrayal ng narrator o ng Makata sa mga kababaihan? Sa anong pinaghugutan niya? Yun So, po. ang gusto mong sabihin na pinagmumukhang tanga ng tula ang kababaihan, no? Hindi naman po gano'n. Hindi po gano'n, Sir Lord. Pero yung gusto ko lang po sabihin, bigyan po ako ng mapanghahawakan doon po mismo sa narrative ng tula po. Kasi personally, hindi ko po siya nakuha. Pero ang ganda po nung pagkakasabi niya, yung emosyon, yung damdamin, nandoon po. Doon lang po talaga kasi siguro naging bago rin po sa akin ito dahil ngayon lang po ako nakabasa ng ganito na may parang monologue, tapos may narrator, tapos nagiging character po siya. So, bago po siya sa akin. So, sana maliwanagan po ako ni Edbert dito at ng ibang fellows dahil bukas po ang aking isip sa maaaring ano po man pong paliwanag po. Yan. So, yun lang. May isa ka na sa listahan mong iimbitahan na maglira. Yan. Okay? Sige. Next. Sino ang next na magsasalita? Si Jasmine pa rin. Si Philip. Philip, wala ka audio. Ayun, hi po. Magandang hapon sa ating lahat. At saka sa iyo, Sir Lord. At saka kay Kuya Edbert. No? Yung sayang, tsaka Aling Abelya is actually napakagandang mga tula. Napaka-well written, napaka-well constructed. Pero bagong lahat, Kuya Edbert, kain tayo. Salamat. Ayun, pero gardenia ito kasi sabi ni Kuya Albert kanina, binabasa ko yung creative writing process niya. Sabi niya, kapag nawala yung likot, sa ginagawa nating tula o sa ginagawa nating akda, wala na rin daw yung pinagkaiba sa tinapay na gardenia at trivia lang daw, ulitin ko lang, ay parang ayaw niya na kumain ng walang palaman. At nakita natin siguro yung likot doon sa dalawang tula. Ayokong maging technical kasi di ako magaling doon. Kung kikilatis naman ako sa performance, hindi ko alam kung yun ay spoken poetry. Pero since spoken poetry doesn't really have a standard, then there is a possibility that it could be considered. So, yung tatanungin ko na lang, yung pinagmulan. Saan ba nagmula? Kasi meron kang 4-piece, Kuya Edbert. Meron siyang 4-piece dun sa tinatawag niyang pagsusulat ng akda. Yung Aling Abelya tsaka Sayang, saan nakalap? Paano sinala? Paano pinakailaman? At paano pinangalanan? Yun lang naman. Gusto ko lang malaman kung saan mo hinugot, kung saang pahina ba ng libro na nakasingit na pinutol o kung pinulit mo tsaka gusto mong sulatan ulit,
Yung parang ganun lang. Kung saan lang nagmula yung inspirasyon, siguro yung dahilan kung bakit nasulat itong mga tulang ito. Kasi alam naman natin na yun, magaling at maayos yung dalawang tula. Alright, maraming salamat, Philip. Si Ryan, tawagin natin. Ryan, nasa ng corona mo ngayon? Wala na po. Kasi sa pamangkin ko eh. Kinuha ko lang. Wait lang po. I don't know where to begin. Pero, first and foremost, congrats, Albert, for those performances at natawid mo. Dun po regarding sa comment po ni Ate Hannah, under like a feminist like point of view, I couldn't. I guess personally, I didn't detect any okay lang yung pagkaka represent for me. Kasi the poem was written in like a narrative way. And I liked how everything else was just implied within dun sa narrative na yun. Actually, medyo nitpicky yung comments ko. You can decide whether or not to accept it, Bert. Pero sa performance kasi, siguro magkakaroon ng ibang meaning and masasagot yung tanong ni Ate Hannah kung ano yung relationship ni Susan pati ni Maring Abelia. Kung nagkaroon ng more characterization when yung sinasabing dialogue, like kung may like alam niyo yung parang voice inflections, parang ganun. Tapos sa unang tula naman, ang nitpick ko doon, medyo minor lang naman to. Kapag sa movement, dapat kasi para hindi tayo mukhang forced and hindi planado yung movements natin, I think we should have like levels. Ang ginawa kasi ni Bert, bigla na lang siyang gumano. So, I think ginawa niya yun sa gitna. I think before that, dapat may transition muna. Like one of her hands was already like moving upwards while you were performing. But other than that, yun lang naman. Congrats ulit, Albert. Alright. Salamat, Tito Ram. Okay, next natin ay ang Tito Leandro ko. Okay, Tito Leandro, bago ka mag-comment tungkol doon sa teksto, comment muna doon sa delivery. Ano masasabi mo? Actually, yung delivery para sa akin, siguro sigundahan ko lang yung sinabi ni Ram, na kung may set up yung gesture, yung sinasabi ni Ram, yung delivery, meron din sana. Kumbaga, lalagyan mo ng layers yung yung kada linya para hindi siya magtutunog monotone. Actually, yun din yung talaga yung comment ko. Yung sayang, may advantage ka na kasing may advantage ka na kasi ng pagtatanghal. So hindi na yan kailangan nasa dulo lahat or hindi kailangan obvious na nasa dulo lahat ng sayang unless yun yung intention mo. Na para sa akin, masyado kong in-expect na kung kailan darating yung sayang. At dahil doon, medyo nabawasan yung pull papunta doon sa panonood at pakikinig. More doon sa sayang, feeling ko baliktad pwede mong i-try baliktarin yung tula. Parang masyado kasi para sa akin, parang masyadong malinis. It's too neat if you end in a statement. So, isa sa mga techniques, diba? And with an image. And kung susubukan mong basahin, kanina sinusubukan kong basahin, at ang unang mong linya, yung last line mo,
yun, tas baliktarin mo siyang babasahin. Gagana pa rin siya, pero ang ending mo, ang kalsada ay baha. Tapos image siya. Tapos dinadaanan lang ng tao. Sayang. Mas hindi siya neat. Hindi ko alam, baka preference lang. Para sa akin, mas magugustuhan ko yun. Sa akin. Yeah. Kasi sayang yung title eh. Sayang. Teka, Leandro, ang pinupunto mo, ayaw mo siya mag-end sa word na sayang? Hindi. Ayoko sana siyang mag-end sa statement. Yung umpisa kasi image, di ba? Yung kalsada sayang, dinadaanan lang ng tao. Ang ganda nung line na yun. Kung yun yung ending, mas magugustuhan ko sana. I think yung ginamit niyang strategy, Leandro, ay nag-start muna siya sa particulars, nag-start siya doon sa mga concrete images, tapos hanggang pumunta siya doon sa abstrakto na may halong komento. No? So, isipin niyo, no? Parang sa mga news reports, sa TV, kunyari lang, TV talaga yung ano, no? Bakit tuwing magkakaroon ng usapin o impending price increase, laging si Aling Carol ay may anak na 5, ganun. Tapos i-interviewin nila yon bago pumunta doon sa issue. Gets mo? Hindi sila dumidiretso doon sa tataas ang presyo ng bigas o tataas ang presyo ng langis. Ganun. Meron muna silang pagsisimula. Ang tawag nila doon ay case study. Case study. So parang ito yan. May case study siya. Muna, bago siya pumunta doon sa mas malaking statement. Tapos, okay ka ba doon sa maganda naman yung repetition niya ng sayang at the end of every line, stanza, every second line. No? Good ka ron, Leandro. Yes. Yung ano lang, yung parang para sa akin, pwede pang paglaruan yung tono nung kada sayang. Leandro, teka, kakat kita. May kopya ka nung tala sa harap mo? Meron. Sige nga, sample tayo. Kung ikaw babasa niyan. Trip lang. Sige. Sayang. Ang kalsada ay baha ng puyeto. Sayang. Dinadaanan lang ng tao. Sayang. Kilalang kilabot sa pangungurakot. Mga nakaimpentang litrato. Sayang. Ang punong pinutol, pinanggawa ng papel, tinta, ginastos para dito, sayang. Malamang nanggaling sa bulsa ng bayan ang budget na higit 100,000. Sayang. At mukhang malaking isang tsansang magwagi, makaupong muli yung trapo. Sayang. Ay, sa lahat ng sayang, ang panghihinayang ko ay ang kawalang hinayang ng mga boboto. Sayang. Okay. Tanong, Leandro. Bakit parang namatayan ka nung binabasa mo siya? Yun ba yung nakukuha mong overall feel niya? Hindi ba ito at pati yung sumunod na tula ay may farcical na mood? Hindi ba? Ginawa mo siyang funereal. Okay. Sige. Pero parang yun yung natanggap kong mood sa pagkakabasa ni Berto. Akala ko yun yung gusto niyang
bukod sa nahihirapan ako magbasa ngayon, kasi medyo dyslexic ako eh. Kaya napapag-alam ko yung pagbabasa. Akala ko yun yung gusto niyang mood na ipahayag. Bert, Okay, so salamat, Leandro. Ang next natin ay si Kim. Sorry. Hello, Edward. So first off, thank you for the pieces and the performance. Yung comment ko mostly is on the discussion of Aling Abella. Correct me if I'm wrong, pero I understood it as a nonsensical poem na form or structure, parang Lewis Carroll, where yung sound talaga yung focal point, and I really liked it that way. So I think na it can stand on its own and hindi na kailangan ng justifications on the narrative, which will just push it back. So yung question ko regarding that, if that's the case, ano yung difference sa writing process mo of using nonsense as a tool sa spoken word compared to your other works? And then another second question is, I was wondering kung bakit mo ginamit yung name na Sisa, other than yung alliteration, kasi it's a very loaded name. When we think of Sisa, Noli ka agad, or may reason ba behind that? Yun lang. Sorry, Kim, teka muna. Yep. Ikaw muna tatanungin namin. Why do you call it nonsensical? Which part does not make any sense to you? Oh, no. Hindi nonsense yung poem. Yung ano lang po, yung nonsense poem na form, na yung sound yung important. Paano naging nonsense ang form? Pag binilang may syllables yan, Kim, 9 yan per line. Hindi po nonsense yung poem. Yung parang genre ng dun sa page poetry na na importante nga yung lines, na hindi nagma-make sense at first yung narrative, but when you look at the structure na yun nga yung syllables and then yung sound, dun yung... Which part does not make any sense to you? Yung sinasabi ni Hannah kanina na bakit niya iiwan yung paninda niya, gano'n? No. Yung po, sinasabi ko na yung nonsense na genre, yung type of poetry na nonsense. I'm not using it as an adjective, but yung noun po na type. Yung parang Lewis Carroll poems. Ay, may surreal element ni Lewis Carroll. May illogic yun. Eto, may sitwasyon na nangyayari na logical. Iwan mo yung tindahan mo, nanakawan ka talaga. Magiging nonsense yan kapag pagbalik niya ng tindahan niya, lumulutang yung mga tikoy sa tinapay. Diba? Pero wala namang irreality involved dito. Nothing, malay mo si Sisa ay hindi baliw. Baka si Aling Narcisa yon, nakaaway ni Aling Abella. Diba? Malinaw ang sitwasyon. Sinabihan, si Cindy sinampal. Sure ka ba sa sinumbong mo, Susan? Opo, kita namin. Pumunta siya ng nagtahan, pagbalik niya, wala na yung nagsumbong sa kanya. Wala na rin yung paninda niya. Kung tutusin mo, hindi ito nonsense. Dahil may komentaryo totoo sa lipunan natin. May komentaryo ito sa pagiging mapanamantala ng mga tao. Ayos ba, Bert? Yun. Sige, teka, Kim, hindi pa tayo tapos. Pero, as social commentary, ano ang levels of effectiveness ng dalawa? Sorry, ano po yung yung i-compare yung both poems? Hindi man compared. Parang, okay, do you work as effective social comments? Commentary. Yes. Okay. Can you say something about Edward's performance? Yung ko po, nung binasa ko po yung performance, yung nasa isip ko po is yung parang nung pinag-perform po ni Leandro. And then nung pinperform po ni Edward, mas lively po, which I really like kasi
parang nagbibigay buhay dun sa sayang na ang very pointed nung pagkasabi niya ng sayang. And then parang and then by the end, may twist siya na parang yung sayang is pointed at first dun sa yung common sayings na pag sinasabi ng mga tao, sayang ito. And then parang twist siya na yung totoong sayang is yung pag hindi pag-vote. Right? Salamat, Kim. Okay, ang susunod natin. Edbert, baka kilala mo to? Si Jasmine. Yes, Jasmine. Ayan. Yung comment ko po ay, siguro sa una, feeling ko nung una kong nabasa yung mga tula ni Edbert previously, may same thoughts din ako katulad ni Hannah. Pero, kasi, sa paglipas ng panahon, at na-expose tayo sa ibang mga sa ibang mga manunula. Saka ako na-realize na yung mga ganitong klaseng tula kasi may parang pumapatak mo siya sa preference mo eh. Pero yung dun sa suggestion po ni Hannah kanina na dagdagan ng kunyari ng ina or something ganun. Siguro pwede, kaso ang naisip ko naman nun, baka mawala yung form na intention nung nagsusulat. Kasi di ba may sinusundan siyang sukat tsaka tugma. So, yun. Tapos, feeling ko ang ganda nitong topic na. Kasi kanina napag-usapan na kasama si Ma'am Nerissa tsaka yung kay Jail na tula, yung poses. Yung may mga parang, yung kay Jail, ang nangyari, poses sa tunog. Ito, kay Aling Abella, may poses, may parang spaces sa pagitan, pero sa narrative. Tapos, kumbaga, hindi niya, ito lang, ang binigay niya lang sa'yo sa nangyari itong moment na to. Yung parang, yun lang, yung mo. Tapos the rest, parang, kung ano yung gusto mong isipin, kung magkaano-ano si Aling Abella, magkaano-ano silang lahat. It's up to you to read in between the lines, which is, feeling ko, yung kagandahan ng ganitong mga klaseng tula na hindi binibigay sa'yo lahat. Katulad nung sinend ni Sir Vim sa GC ng mga tula ni Sir Mike. Tapos, tsaka yung naging example nung first day na yung baby shoes for sale unused. Feeling ko may ganun siyang element. Yun. Pagkatapos ay yun din sa Aling Abella pa rin na feeling ko baka hindi ko sure kasi yung mga genre ng mga tula or baka hindi lang tama yung nonsensical term pero parang siya alam mo yung tula na tungkol lang sa everyday life yung tapos parang maganda siyang topic na yung medyo na-touch yung sa tanong ni Ram kanina, ni Ram kanina na the only right side poems, ganyan. Ito, magpo-fall pa rin ba siya sa nonsensical or would it be less of a spoken word or a tula kung hindi siya kasing bigat na topic na sinusulat mo? Pero ito parang maganda rin na na you only write about the daily things, yung mga normal na bagay. Tapos parang mas, feeling ko sa akin, parang mas challenging na hanapan mo ng poetics, yung ganong klaseng, nagchikahan lang sila. Tapos pagbalik niya, wala na yung panindan niya. Tapos parang feeling ko dun din, merong, hindi ko maalala, pero si Henry na, basta sa Words Anonymous, parang meron siyang tula na tungkol lang sa apartment na something, nakalimutan ko yung title. Parang ganun, na it's the everyday things, pero minsan kasi, hindi ko alam kung papasok ba siya sa overreading or something. Pag ang hinahanap mo lagi sa tula for the greater things, ganun. Na yun yung sa, babalik ulit ako doon sa parang naging mantra ko na siya sa pagtula yung kay Olivia Gatwood na doon ka sa pinaka-mundane na details makaka-connect. Maaari naman na hindi si Hannah or hindi tayo
hindi yung iba, yung audience na makaka-appreciate ng ganitong klaseng tula. Pero kung sa form and everything, feeling ko okay siya. Tsaka yung doon sa lecture ni, sa comment din sa kanya Sir Lord kanina, feeling ko na-apply ito na yung sasayang naman na pagbigat ng topic, minsan may ironic effect na baka nga mas okay pag yung ironic, yung mabigat yung topic mo, pero yung tono ng boses mo ganun pa rin. Though, sangayon ako kay Kuya Lian kasi ganun din yung preference ko minsan sa ibang mga performance. Which is dahil, feeling ko, may explain siya ng, magkaiba kasi kami ng exposure ni Edward. So, exposure ko, yung mga tula at mga performances na mas maramdamin, mas madaming emotions, mas madaming galaw, which is yung exposure naman ni Edward ay yung mga tula na kumbaga, ano man tama to, mas aral, mas sukat at tugma, mas pang balagtasan level ang performance. So yun. Siguro ang comments ko nga lang din ay Balagtasan talaga. parang ganun yung feels. Alam yung mga Sumbong ka kay Vim. Vim, balagtasan ito. parang yung mga lira level na tula, ganon. Yung exposure ni Edward, which is nagmamanifest dun sa performance niya. Tapos, syempre, ako, iba naman yung exposure Pero, in life. Jas, magandang ano rin yon, magandang disiplina rin yon, kahit sabihin natin sa ibang wika ka nagsusulat. Dahil, sa totoo lang, yung mga, lalo na yung pangalawang piyesa mo kanina, para sa akin, maraming pwedeng ibawas. No? Unlike ito, the best words in the best possible order ay compact, no? Kaya ang kaiba ng tula sa short story. Economic at disiplinado. Opo. Feel ko isa siya sa struggle pag nagsimula ka na spoken word artist. Tapos ang influence mo ay yung yung mga contemporary na nakikita mo. Tapos, ano nga yun, kalimutan ko kung sino nagsabi. Kayo po yata. Na parang thought, ay, hindi pa, parang kailangan alam mo muna yung basics. Ito, nandun siya sa point na to. Nandun siya sa point na sukat at tugma and all. Tapos bago ka makapag-break away doon, parang bago mo banggain yung mga rules and everything, dapat alam mo muna to, which is ako, admittedly, hindi ko siya kayang harapin kasi feeling ko nakukonstrict ako ng ganitong rules. Pero yun nga, maganda siya disiplina and everything. Okay, thank you, Jasmine. Si Angela naman. Angela. Ayan, magandang araw po ulit. So, sa una po muna sa sayang, kanina nabanggit na po yung sukat ng kada taludtod. Ito ay binubuo ng mga couplet, no? May dalawa-dalawa yung sa sayang. Hindi lang nabanggit kanina na may sisura rin yung tulang sayang. Ito ay 6-6. Kaya kanina kung napansin natin ay meron ng sariling rhythm na sinusunod si Berto, yung mga unang mga lines kasi dahil yun sa sisura na nakalagay na dun sa mismong tula na may 6-6. Pero yung sumunod naman ng mga linya dun ay hindi na naman siya sumunod dun sa mga sisura na yun. So siya rin yung naglagay nung kanyang poses, yung kanya ding rhythm dun sa kanyang pagtatanghal. Kanina din nabanggit yung progression nung sayang. Ako naman ay hindi nanghihinayang na nilalagay dun sa dulo yung sayang kasi yun talaga yung intention, I think, nung Makata dahil nagpro-progress yung nangyayari. Kung napansin din natin ay isang topic lang talaga yung pinanggagalingan nung tulang sayang. Tungkol ito sa polyeto, no? Tapos yung polyeto galing siya sa papel, tapos galing sa malaking budget, ganyan. Dun sa, may progression na siyang nangyayari, may process pa na itinatampok yung Makata dun sa kanyang akda. Kaya nagustuhan ko yung tulang sayang. Yun nga lang, sa tingin ko, no, katulad ng nabanggit kanina ni Sir Lord, ay madali na ito sa ating maunawaan. Pero gusto ko rin dun yung komentaryo nung Makata dun sa huli na ang pinaka nakakahinayang sa lahat ng mga material, kasi yung una, mga material yung nangyayari, tulad ng polyeto, puno, ganyan.
tinta ay yung dun sa mga boboto, no, para dun sa susunod na eleksyon. Pangalawa naman sa Aling Abelya, kung napapansin natin, yung first 2 stanzas lang po yung may perfect at na sukat. Yung 2 stanza na iyon ay may siyam na pantig. Tapos yung pagdating ng pangatlo at pang-apat, nawala na yung pagbibilang, no? Wala na siya dun sa 999 elements niya. So kanina iniisip ko, ano kayang dahilan bakit hindi nagtuloy-tuloy yung 999? At kung babalikan po natin yung tula na kanina pa nag-raise yung question na ano ba yung nangyayari dun sa mga babae? Sa tingin ko yun yung turning point, yung dun sa 3rd stanza, dahil nawala dun yung bilang no, dun sa page at nagkaroon ng turning point na ay wala pala si Sisa dito, wala si Cindy, wala si Susan. At doon na bumaksak na shucks, hindi pala totoo yung sumbong nito nila Susan. At ironic 'yon, no? Kasi si Susan yung nagsumbong tapos siya pala yung nanlinlang doon sa kay Aling Abelya. So doon ko nakikita yung connection ng tatlong iyon. At ang ganda ng arrangement na ginawa ng Makata na iyon. Nabanggit na rin kanina yung ganda ng alliteration at gusto ko lang ipagdiin no, na naging consistent yung Makata. Doon sa alliteration niya, simula umpisa hanggang dulo, tindang tikoy tinapay, bumalik, butihing butukan, consistent siya doon sa mga line at hindi nawawala. At sa tingin ko napakaganda ng disiplina ng Makata tungkol doon. Yun nga lang, ang isa ko lang sigurong maaring punahin, dahil may mga wika, may mga salitang ginamit yung Makata na maaaring hindi pamilyar sa iba, katulad ng butukan, lumi, luksaw, pero gumamit din siya ng mga terminong absolutely sure, no? Doon lang siguro ako nangapa na ano ba yung setting nito? Malayo bang kabundukan ito? Pero may mga napapanahong mga terminology o mga words na maaring ginamit. Siguro maaring tingnan iyon ng Makata doon sa kanyang mga tula. Yan lang naman po. Maraming salamat. Salamat, Angela. Okay? Ang next natin si Jill. Then si Sir Vim. Ayun po. Salamat sa mga tula, Edbert. Siguro more on question na lang yung akin since nakaligtas ako sa pag-describe ng form dahil dinescribe na ni Angela. Parang more on tanong sa part ko, parang meron ka bang makikitang politics kung bakit gumagamit ka ng ganitong mga form? Or pwede mo ding i-elevate pa sa ano yung sa palagay mo na nagagawa ng halimbawa yung syempre mahirap, alam natin na may hirap to gawin, no? For example yung alliteration and yung sukat, ganun. So syempre sa hirap ba naman na gawin to, alam ko na may nakikita kang dahilan siguro kung bakit ito yung mga forms na napipili mo. So parang for you ba, meron kang mensahe na gusto iparating dito and bakit siya, paano mo siya napapatawid sa mga dun sa mismong content nung na mga gusto mong talakayan. So sa sayang, may parang discourse siya sa national and then dito naman kay Aling Abelya. So nabanggit na kanina yung farcical element and for me, ganun ko nga siya nabasa, parang hindi ko alam kung tama ba ako, pero parang kwentong bayan ba yung parang isang araw, parang ganun. So okay yung ganung ano sa akin, yung parang ganung language. Pero nabanggit din kanina na baka mundane lang to, pero hindi din ako naniniwala na mundane to. Kumbaga alam ko na may sinusulong tong meaning, parang ano siya nadadama ko na may tinatry siyang sabihin na meaning, siguro din dahil sa napakalinaw ng form. So it's almost calling me to analyze it. Kaya nakikita ko din si Hannah kung bakit dadating siya sa ganong reading kasi nga, syempre yung effort ng alliteration, yung effort ng sukat. Syempre, yung huling-huli, parang ano yung insight na gusto mo dito sa dalawang tulang. So, ayun lang po. Salamat. Right. Salamat, Jill. At si Sir Vim Nadera.
Hindi sana ako sasali, kaya lang tinuro mo ko dahil kay Jazz, parang inaaway yung balagtasan. Sabi mo, parang gano'n ba? Okay. Siguro, alam naman siguro ni Jazz na ako yung nagdala kay Mike Corosa sa Lira. Tapos kinalaunan, kami naging partner sa MTV. Yung MTV, Mike Corosa, Teo Antonio, Vim Nadera, na nagsusulong ng balagtasan bago yung Damakatas at saka kung ano-ano pa. Pagbati kay Edbert, kasi nakikita ko, nandun ako nung sinalang ni Mike Corosa yung tulang putol eh. No? Win-workshop namin yung tula na yun, 1990s pa yata. No? So, nakikita ko agad nung nagbabasa si Edbert, sabi ko, si Mike yun ah. Hindi ko alam kung magagalit si Edbert, pero di ba, nabanggit mo naman, tama pa na lang. Mo eh, yung imitate, no? Na nandun sa level na yan. Kaya magandang payo rin yung ano yung susunod? Innovate and Integrate, pangalawa. Na maganda rin payong sundin dapat ni Edbert, no? Gusto ko lang balikan, Sir Lord, no, na madali lang, na nung una ko ipinitch to sa ICW meeting, hindi nakapasa. Kasi may mga fellows na nagsabi, oy, tuturuan na naman ni Vim ng mga kalirahan yung mga mag-spoken word. Kalirahan. Oo. Hindi ako pumalag. Hindi rin nanalo. Bumilang pa na 1 taon, tapos nakita nila na, o nga, mahalaga yung spoken word, no, sa gawin natin sa Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Ang gusto ko lang sabihin, yung pagbabasa, yung pagsusulat, hindi naman nagsisimula doon lahat eh. Nagsisimula lagi pag binabalikan ko sa pag-iisip. No, kaya pag binabalikan ko, hindi lang yung paraan ng pagsusulat, kung paano mag-isip yung makata. No, kasi yung lalabas at lalabas yun sa anyo. Kung ikaw ganito mag-isip, lalabas sa iyo yung tugma at sukat. Kung ikaw ganito mag-isip, lalabas sa iyo malayang taludturan eh. O kung nagwawala ka. So, laging inumpisan ko, hindi lang lagi sa pagbigkas. Nababalik sa paano magsulat, at babalik sa kung paano mag-isip. No, kasi kung paano mo kinakatas yung mga pangyayari sa paligid mo, personal man at political, no, lalabas at lalabas yan kung paano ka mag-isip. No, kagaya, ito, di ba, natalo kahapon ng US sa France, di ba? Ang sinisisi nila, dahil ngayon lang binuo yung NBA players para mag-create ng USA team. No? Ang isang analysis nila, hindi ganoon kasi sa France, no, kahit di magkakasama yung mga players, iisa sila kung paano maglaro. Iisip sila kung paano mag-isip. So pag nagkita-kita uli sila, bumabalik yung, parang kanina nabanggit yung muscle memory. May nagsalita kanina, na parang ganun din, no? Yung siguro brain memory or yung paraan nga ng paghahabi na ganun din lagi, no? Kasi gusto kong isipin na kung bago natin baguhin yung paraan ng pagbigkas, paraan ng pagsusulat, yung paraan din natin ng pag-iisip, no? Kaya mahabang proseso ito. Ang binibigay lang ng maikling oras na ito, at kita nyo naman, bitin na bitin tayo sa panayam ni Lord, no? Sa pagdanas, no? Kaya yung nakikita ko si Edbert kanina, nakikita ko yung bust ng Michael Corosa, hindi bating Hugh Eliserio na kamukha niya, no? Nakikita yung pag-isip na nakuha ni Edbert. Hindi yung pagbigkas, yung pag-iisip ni Mike Corosa. Na kung titignan nyo, parang Makatang butiki nga si Mike Corosa eh. Bakit? Kasi Makatang laging nangihinayang, di ba? Di ba? Kasi nakikita ko nga, no, si Mike parang yung atula niya, laging nangihinayang. Di ba? Parang siya yung lalaking Claire de la Fuente, no? So para si Claire de la Fuente ng Panitikang Pilipina pala si Mike Corosa dahil kay Edbert. Na-realize ko na, no, dahil sa ginawa mo. No, na nakikita ko yung mga tula ni Mike, parang laging nangihinayang. No? At yun ang isang napulot siguro ni Edbert, at siya sasagot yan mamaya ko, yung
yung matinding panghihinayang sa lahat ng nakikita niya sa paligid. No? Siguro yun na kasi wala na tayong oras. No? Salamat sa iyo, Tito Vim. Okay, may 3 araw pa tayo Oo. para pag-usapan itong mga O yung bagay-bagay. hindi pa nagsasalita, next week hindi na kayo fellow. Kaya ngayon na kayo magsalita. Oo. Salamat. Palakpakan natin si Tito Vim. Okay. Sige. Edward, baka gusto mong sagutin na yung tanong ng marami, lalo na yung tanong ni Hana, na anong relasyon ni Cindy at ni Aling Abelia. Magkabit yun. De, joke lang. Una sa lahat, maraming salamat sa pagbabasa tsaka sa mga komento ninyo. Nakakatuwa na marami kayong mungkahi at tsaka thoughts. Ibig sabihin ay nabasa nyo nga talaga yung tulat na paglimian. Kaya doon pa lang ay panalo na ako. Sige, sagutin natin yung mga tanong. Una, yung sa tula na Aling Abelia. Actually, yung mga tanong regarding sa tauhan, yung gaya ng sinasabi ko nung nakaraan, kukuha lang tayo ng maliit na part ng kwento. Tapos tsaka natin papayabungin. Kasi kapag inisa-isa pa nating ikwento, halimbawa yung buhay ni Sisa, sino ba si Cindy, sino ba si Susan, kapag inisa-isa natin yun, hindi na siya magiging tula, maging nobela na siya. Ang sa akin, ang gusto ko is, kaya ako ganito magsulat, dahil gusto ko pinag-iisipan din ng tao. Parang the person reading this, parang para sa kanya na yun. Ayun na yung gagawin niya. Isipin niya kung sino to. Sino ba si Sisa? Anong relasyon niya dito? Pero mainly talaga kasi pansin naman na ginawa ko lang yan para sa tugmaan. Ayun. Feeling ko dahil lang nag-overread lang siguro kayo. Yun. Sa unang tanong. Tapos pagdating naman sa forms naman ng tula. Actually yung unahan ko sa Aling Abelia, yung una doon kasi isang beses pinangarap kong makalikha ng sarili kong forma ng tula. Actually nung nasa lira ako, meron kami doong experimentation part. Tapos ginawa ko sa experimentation, if alam niyo yung sa Stina, yung tula na may 39 lines, gumawa ko ng sarili kong version. Ginawa ko treserto bilang kinalahati ko yung Sestina, imbis na 6 Sestina na 9 na saknong, 6 na saknong, ginawa kong treserto. Nakalimutan ko yung pangalan ng may gawa ng form na Sestina. Basta 6 yun plus yung pangalan niya. Kaya gumawa ako ng treserto. Tatlong saknong tapos berto. Na hindi ko naman napapanindigan hanggang ngayon. Tapos itong ginawa ko dito sa Aling Abelia, sinusubukan kong lumikha rin naman ng form na gano'n. Na sinusubukan kong gumawa ng form na kung saan lahat sa isang saknong, kung napapansin nyo, karamihan ng mga salita, tatlo-tatlo yung nag-alliterate. At paulit-ulit yung tunog niya. Ayun lang yung goal ko. At feeling ko lumabas naman dahil nakita nyo naman. Tinatanong din kung bakit Aling Abelia. Wala lang, trip ko lang. De, tsaka mas marami kasing katunog yung Abelia sa buong tula. Kung papansinin niyo, yung salitang abala, aba, kaba, yun, yung tunog na AB. Marami siyang katunog, tsaka yung L. Kaya ako napili yung salitang, yung pangalan na yun. Mas, mas pumapasok siya. Sa huling tanong, naaalala ko is yung kay Jail, politics ng forms. Ito, gusto ko yan. Yung politics naman sa, kung may politika ba sa forms? Actually, lahat naman ng bagay mayroong kanya-kanyang politika eh. Ang siste lang sa akin, ang dahilan lang kung bakit ganito ako nagsusulat. Kasi gusto ko munang master yung ganito. Kasi feeling ko, hindi na challenging para sa akin lang naman. Okay, yabang mo, hindi challenging sa'yo. Parang madali lang kasi maging rhetor na sasabihin mo lang yung gusto mo. Syempre gusto ko may hamon. Maganda, mas may hamon halimbawa, nasasabi mo yung gusto mong sabihin nang mayroon pang restrictions. Ayun ang mas hamon.
Ayun lang yung gusto kong patunayan, which is hanggang ngayon pinapatunayan ko pa rin. Hindi pa rin naman tayo tapos. Kaya yun. Sana nasagot ko lahat ng tanong ninyo. Salamat din sa mga mungkahi talaga. Nakakatuwa. Lalo na kay Sir Lord. Actually, guys, sali kayo ng Lira. Plug ko siya. Malupit mag-comment doon. Yung malupit mambasag mga tao doon. Ayun na po. Maraming salamat. Hindi sila sasali. Pero mahalaga, Sir Lord, pasingit ha. Yo, go. Dapat alam mo muna yung batas bago mo labagin. Kasi meron kasing lumalabag, di nila alam pala yung batas. Yes, sir. Naalala ko yun, sir, sinabi ni Alejandro G. Abadilla yata yun, nabanggit sa amin din. Bago ka nga naman lumaya, aralin mo muna yung batas. Sabi yun sa ano pa yun, sa lektura pa ng ng malayang taludturan. Yun mismo, si Alejandro G. Abadilla mismo nagsabi, bago siya lumaya, kasi sinasabi ngayon sa tula niya, ako ang daigdig, ako ang tula. Dahil doon sa tulang niya, sinabi niya yun, dahil bago daw siya pumunta doon sa puntong yun, inaral niya pa rin muna yung sukat at tugma. Oh, marunong siya. Kahit nabasa ko yung mga dati niyang libro, sir, puro ganun. Yun lang. Salamat, Edward. Okay, isang dagdag na lang. Ang ibig sabihin ng abelya sa Espanyol, bubuyog. Mas maganda. Diba? Right. So, on that note, maraming salamat. Palakpakan natin si Kuya Edward Casten. Thank you, Edward. Sa lahat na nag-comment, thank you. Tito Vim, salamat. Salamat din. Voice over, salamat. Pasok.